Sa bagong kasal, lapit pa ng konti. Tingin na sa camera. Congratulations sa inyong kasal. Ang bilis pala ng proseso ng kasal. Kahit na dahil lang kay Lolo, kaya kita pinakasalan. Pero ngayong asawa na kita, pananagutan kita hanggang dulo. Nagmamadali ako papuntang ibang bansa. Ito ang card para sa'yo. Walang password ito. Tatawagan kita pagbalik ko. Sandali lang. Gaano ka katagal? Kahit na unang pagkikita pa lang. Pero itong si Ginoong Shen, mukhang mabuting tao naman para pakasalan. Tian-tian ang apo kong si Shen Jinshi. Ang ugali, kakayahan at hitsura ay talagang napakahusay. Iniligtas mo ako, pangako ni Lolo. Ituturing ka niya ng mabuti. Tatay, Mag-isa kang tagalinis sa lungsod. Nag-aalala si tatay. Kung may asawa ka na, mapapanatag na ako sa pagpapagaling. sige na tatay. Huwag na po kayong magsalita. Payag na akong magpakasal. Basta't mapanatag lang kayo. Magpapakasal na ako. Nandiyan na si Presidente Shen. Nandiyan na si Presidente Shen. Nandiyan na si Presidente Shen. Nagbalik na si Presidente Shen. Umalis ka riyan. Maligayang pagbabalik, Presidente Shen. Parang pamilyar ang likod na to. Hoy, bakit hindi ka naglilinis? Anong tinitingnan mo? Hindi para sa mga katulad mo si Presidente Shen. Isang tagalinis lang mula sa probinsya, gusto pang naging prinsesa. Ang nakakatawa. Si Manager He may gusto kay Presidente Shen. Huwag mo nang pansinin ang ugali niya. Pero si Presidente Shen, sa mga babaeng nanunukso sa kanya, hinding-hindi siya maawain. Huwag kang magpakatanga. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos para makaipon para sa operasyon ni tatay. Presidente Shen, nalaman ko lang na lumalala ang lagay ng biyenan nyo. Kailangan ng 280,000 dolyar pero ang nakakapagtaka, hindi ito ipinaalam ni Ginang sa matanda. Kahit ang card na binigay ko ay hindi ginamit. Mukhang ayaw ng asawa ko na mang-abala ng iba. Sige, bayaran mo muna ang operasyon. Opo. Presidente Shen, ang kape nyo. Ah, nako. Presidente Shen, lilinisin ko po. Tawagin mo ang tagalinis. Lolo, nakabalik na po ako ng bansa. Ikaw na bata ka, pagkakasal nyo ay umalis ka agad ng 3 taon. Paano na si Tian-tian? Sa 3 taon na to, si Tian-tian ang nag-alaga sa akin. Kung hindi ka pa babalik, wala na akong mukhang ihaharap sa manugang na apo ko. Lolo, kasalanan ko po. Hump, dapat kang umuwi ngayong gabi. Hihintayin ka namin ni Tian-tian. Sige po, uuwi ako ngayong gabi. Sandali. Sandali lang. Presidente Shen, may iba pa po ba kayong utos? Simula ngayong araw, ikaw na ang maglilinis ng aking opisina. Sige po. Hello, Ma. Ano po ang sabi nyo? Binayaran ni Ginoong Shen ang operasyon ni tatay. Sige po, naintindihan ko. Hindi ko akalain na itong si Ginoong Shen, kahit nasa ibang bansa, ay napakabilis makasagap ng balita. Sekretaryang Faye. Jiang Tian, ikaw na ang mamamahala sa paglilinis ng opisina ni Presidente Shen. Madalas mo siyang makakasama, kaya dapat alam mo ang iyong limitasyon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Si Presidente Shen ay isang responsableng tao, may asawa na siya, at hindi siya tumatanggap ng mga taong may masamang balak. Naintindihan ko po, pero may asawa na rin ako. At masaya ako sa asawa ko. Huwag kayong mag-alala. Sekretaryang Faye. Mabuti naman kung ganoon. Magtrabaho ka ng mabuti. Hello? Hello, Ginoong Shen. Ako ito. Alam ko, mahal. Nabalitaan ko na binayaran mo ang operasyon ni tatay. Salamat ha. Pero huwag kang mag-alala. Ang 280,000 dolyar
ay babayaran ko sa lalong madaling panahon. Mag-asawa tayo. Ang sa akin ay sa iyo rin. Iba yun sa isa, kailangan pa ring magbayad. Sige, pag-usapan na lang natin ang iba mamaya. Sige. Hello, Presidente Shen. Jinshi, kakatanggap lang ng balita. Sa pakikipagtulungan sa pamilyang Wang, si Elder Wang mismo ang kakausap sa iyo. Naintindihan ko? Bakit ang dumi ng sahig na ito? Nasaan si Jiang Tian? Jiang Tian, nasaan ka na ba? Andito na po ako. Saan ka ba nanggaling? At saan ka nagtatamad-tamaran? Nagtapon lang po ako ng basura. May nakita akong matandang kailangan ng tulong. Kaya tinulungan ko muna siya. Kaya medyo natagalan lang po ako. Tingnan mo, dahil sa pagbagal mo, ang dumi-dumi na ng sahig. Ang kumpanya natin ay international group. Mga bigating tao ang pumupunta rito. Kung makikita nila na ganito kadumi ang opisina sa magiging lugi namin, kaya mo bang magbayad? Pasensya na po talaga. Lilinisin ko na po ngayon. Hindi ko talaga maintindihan bakit kumuha ang kumpanya ng taga-probinsya para maging kaminero. Akala mo kung sinong masisipag, mga tamad at manluloko lang naman. Kung may problema ka sa akin, ako na lang ang sisihin mo. Bakit kailangang idamay ang mga masisipag na taga-probinsya? Aba, sumasagot ka pa ha? Anong masipag at tapat? Para sa akin, mga peste lang kayo sa lipunan na wala namang silbi. Sinampal mo ako. Tigil! Presidente Shen. Anong ginagawa mo? Itong si Jiang Tian po kasi, hindi niya ginagawa ng maayos ang trabaho, kaya pinagalitan ko lang siya. Jiang Tian ang pangalan mo? Opo. Pamilyar sa akin ang pangalang iyan. Presidente Shen, tingnan niyo ang dumi rito. Itong si Jiang Tian. Hindi niya magawa ang trabaho niya. Sinabi ko na sa HR manager, huwag kumuha ng ganito. Mababang tao mula sa probinsya. Sa pagkuha ng empleyado, kakayahan at karanasan ang basehan. Kailan pa naging basehan ang pagkakaroon ng mga antas? Presidente Shen, Elder Wang, nandito na po kayo agad. Hija, ang laking pagkakataon, nagkita tayong muli. O kaya pala, nagtatrabaho ka sa pamilyang Shen. Elder Wang, magkakilala po kayo. Kanina, habang papunta rito, muntik na akong masagasaan. Salamat sa batang ito, tinulungan niya ako. Ganoon pala iyon. Sekretaryang Fei, dalhin si Elder Wang sa silid tanggapan. Elder Wang, pag-uusapan natin ang kontrata mamaya. Huwag na nating pag-usapan. Naniniwala ako na may mabubuting tao sa kumpanya. Sa ating pagtutulungan, siguradong hindi ako lalamangan. Tayo na, pumirma na tayo agad. Sige, Sekretaryang Fei, dalhin si Elder Wang sa aking opisina. Mabuting bata, mag-usap tayo ulit sa susunod. Hayaan mong ang matandang ito ay pasalamatan ka ng husto. Sige po. Elder Wang, dito po Sige. tayo. Presidente Shen, dahil po sa nangyaring iyon, kaya nahuli ang paglilinis ko. Hay, maganda ang ginawa mo ngayon. Jiang Tian, patawad. Nagkamali ako ng tingin sa'yo. Sinabi ko na sa inyo sa kumpanyang ito, huwag maging mapanuri sa kapwa. Kakaltasan ang bonus mo. Huwag na itong mauulit. Opo. Dahil sa naitulong mo sa kontrata, dodoble ang bonus mo ngayong buwan. Salamat, Presidente Shen. Lolo, nandito na po ako. Tian, tapos na ang trabaho. Maghugas ka na ng kamay. Kakain na tayo. Lolo, bakit parang ang saya niyo ngayon? Nakita mo ba si Jinshi? Nakabalik na siya ng bansa. Nakabalik na si Ginoong Shen. Sa oras na ito, pauwi na siguro siya. Ngayong gabi, kayong mag-asawa ay magkikita na sa wakas. Kaya pala alam niya, ang tungkol sa operasyon ni tatay. Ay, nandyan na siya. Bubuksan ko ang pinto. 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung si Ginoong Shen ay kilala pa ang aking mukha. Ginoong Shen, Hindi po. Ginang. Hindi po ako si Ginoong Shen. Ako po ang driver ni Ginoong Shen. Sabi po ni Ginoong Shen, ngayong araw, may pinirmahan siyang malaking kontrata. May kailangan siyang puntahan, kaya medyo gagabihin siya ng uwi. Ito po ang regalo ni Ginoong Shen para kay Binibining Jiang. Marunong talaga ang batang ito. Alam niyang hindi siya makakasabay kumain, kaya bumili siya ng regalo para sa iyo bilang pambawi. importante po ang trabaho ni Ginoong Shen. Napakabait ng napangasawa ng apo ko.
Tian, hayaan mo na siya. Tayo na at kumain muna. Ay naku. Halika rito, apo. Patingin nga kay Lolo, 3 taon kang naghirap at pumayat ka. Bakit uminom ka ng ganito karami? Pagkabalik ko ay may malaking kontrata agad. Kaya naman, sa sobrang tuwa, naparami lang ang inom ko. Hinahanap mo ba ang asawa mo? Masyado ka kasing ginabi ng uwi. Si Tian, kailangan pang pumasok bilang tagalinis bukas. Kaya nagpahinga na siya sa kwarto. Tagalinis? Maraming beses ko na siyang pinayuhan. Pero si Tian, mas gustong kaya ko na. Ayaw niyang iwanan ang trabaho niya bilang tagalinis. Kaya ko na. Mag-isa lang? Mabuti naman iyon. Siyempre naman, napakaswerte mo sa asawa mo. Matagal mo nang hindi nakikita si Tian. Baka nakalimutan mo na kung ano ang hitsura niya. Maglinis ka na ng katawan. Huwag mo nang paghintayin si Tian. Narito na si Ginoong Shen. Kalma lang, kalma. Kahit 3 taon na kaming kasal. Pero ito ang una naming pagkikita. Hindi naman siguro niya ako pipilitin? Nagising ba kita? Hindi naman. Huwag kang kabahan. Alam kong 3 taon tayong nagkahiwalay. Kaya hindi pa tayo handang magsama sa iisang kwarto. Babalik na lang ako kapag handa ka na. Ang boses na iyon. Uy! Medyo maginoo pala si Ginoong Shen. Uy, Tian, halika na at mag-almusal. Maagang pumunta sa kumpanya si Jinshi. Lolo, napahaba ang tulog ko. Mahuhuli na ako sa trabaho. Kailangan mo pa rin kumain. Mahalaga ang kalusugan. Dahan-dahan lang sa pagkain. Salamat, Lolo. Mauuna na po ako. Hay naku, batang ito. Kailangan ng ID sa pamilyang Shen. Hindi dala ni Tian ang ID niya. Baka hindi siya makapasok. Hindi maaari. Kailangan kong ihatid ang ID sa kanya. Nakalimutan ko ang ID ko. Pakiusap, itap mo naman para sa akin. Papasukin mo na ako. Patakaran ng kumpanya. Dapat laging suot ang ID. Kailangang mag-tap para makapasok. Kung hindi, baka may kung sino lang pumasok. Paano kung may mawala sa kumpanya? Pero alam mo naman na ako ay empleyado ng kumpanya. Manager He, magandang umaga po. Nakalimutan niyo po ba ang ID niyo? Ako na po ang magtatap para sa inyo. Bukas na ang pinto. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi pwedeng pumasok ng walang ID. Bakit si Manager He nakapasok? Sino ba ako sa tingin mo? At sino ka lang ba? Presidente Shen, kakakuha lang ng balita. Pumunta ang matanda sa kumpanya. Bakit biglang pumunta si Lolo sa kumpanya? Nakalimutan daw ni Ginang ang ID niya. Pumunta siya rito para sa manugang napo, para ihatid ang ID. Ano ka mo? Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa kumpanya ko. Sundin ang mga patakaran ng kumpanya. Huwag hayaang ang mga kahina-hinalang tao ay makapasok sa kumpanya. Huwag ka nang tumingin. Si Manager He at si Presidente Shen ay magkababata. Isang hamak na taga-probinsya ka lang. Paano mo ikukumpara ang sarili mo sa kanya? Naaantala ang paglilinis ko sa opisina ni Presidente Shen. Hindi ka ba natatakot managot? Hoy, ikaw ang nakalimot ng ID mo. Huwag mong isisi sa akin ang lahat. Galit ka dahil pinagmulta ka kahapon. Kaya sinasadya mong pahirapan ako. Sinasadya ko nga. Ano ngayon, hanggat nandito ako sa pintong ito, hinding-hindi ka makakapasok. Tian. Dinala ni Lolo ang ID mo. Salamat po, Lolo. Muntik na akong hindi makapasok. Heto na. At dinala na ni Lolo. Sige na, pumasok ka na. Anong ginagawa mo?
Anong gagawin? Akala mo ba, dahil sa matandang ito na nagdala ng ID mo, ay makakapasok ka na? Hanggat nandito ako, hindi ka papasok. Ikaw, wag kang sumobra. Bata ka. Ang lakas ng loob mong apihin ang asawa ng apo ko. Hoy, matanda. Sa itsura mong yan na mukhang pulubi, siguradong walang kwenta rin ang apo mo. Jiang Tian. Mukhang ang pinakasalan mong asawa ay isang mahirap at hamak na taga-probinsya rin. Tama lang yan. Sinaktan mo ako. Tulong-tulong. Hindi ba? Gusto mo ako? Turuan mo ng leksyon ang 2 hampas lupang ito. Papayag na akong maging girlfriend mo. Sige na. Bitawan niyo si Lolo. Bitawan niyo si Lolo. Umalis kayo rito. Tian. Matandang hukluban. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Bitawan niyo siya. Ayos ka lang ba? Presidente Shen. Tian, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Lolo, ayos lang po ako. Lolo, patawad po. Huli na ako dumating. Kayo po ba si Ginoong Shen? Siya ang aking napangasawa 3 taon na ang nakakalipas. Ang amo ko pala ay ang aking asawa. Teka lang, nagkita kayo kagabi. Bakit hindi nyo kilala ang isa't isa? Kagabi. May nangyaring hindi inaasahan. Hindi ko akalain na nagtatrabaho ka pala sa kumpanya ko. Kayo po ang tagapangulo. Tagapangulo, bakit hindi nyo sinabi ang inyong katayuan? Ito ay isang malaking pagkakamali. Hemp. Tinawag mo pa akong mabahong matanda kanina. Sabi mo pa kami ng apo ko ay mga taga-probinsya lang. Kung wala ang apo ko rito, maniniwala ka ba sa akin? Patawad po, tagapangulo. Hindi ko po talaga alam. Bago lang po ako rito. Hindi ko po sinasadya. Ako po ay... Presidente Shen, mali kami. Presidente Shen, nagkamali po kami. Ano ba ang nangyayari? Galit siya dahil nabawasan ang sahod niya. Kaya sinadya niyang pahirapan kami ni Lolo. Inapi mo ang lolo ko, pinahirapan ang mahal ko. Ang lakas din ng loob mo. Ang iyong mahal. Tama, si Jiang Tian ang aking mahal. Patawad po, Ginang. Di ka nakilala. Ayos lang na apihin mo ako. Pero hindi mo dapat. Ginawa iyon sa lolo ko. Hindi kailangan ng kumpanya ang ganitong tao. Paalisin siya. Opo, alis na. Presidente Shen, nagkamali po ako. Tagapangulo, patawarin niyo po kami. Tagapangulo. Salamat sa iyo. Sa pagitan nating dalawa, hindi na kailangan ng salamat. Mahal. Mag-usap muna kayong mag-asawa. Uuwi na muna ako. Ingat po kayo, Lolo. Sige. Lolo, mag-ingat po kayo. Hindi ko akalain na nagtatrabaho ka pala rito. Hindi ko rin nakalain na ang asawa ko ay ang aking amo. Mahirap ang trabaho ng kaminero. Bibigyan kita ng mas madaling trabaho. Huwag na. Gusto kong ma-promote sa sarili kong sikap. Sige, kung iyan ang gusto mo. Gawin nating tago ang kasal natin. Ayaw kong makaapekto ang relasyon natin sa ating trabaho. Walang pagsasabihan. Walang pagsasabihan. Sige, masusunod ang gusto mo. Ipaalam mo sa group chat. Pagkatapos ng 5 minuto, sa silid pulungan. Opo. Uy, Jinshi. Medyo tabingi ang kuwintas mo. Sige na, sa susunod, ako na lang ang gagawa. Salamat. Walang anuman. Uy! Nga pala. Alam mo ba ang relasyon ni Presidente Shen at ni Manager He? Hindi mo ba alam? Kababata ni Manager He si Presidente Shen. Kahit hindi magkasundo ang pamilyang Shen at He at hindi nag-uusap. Pero si Manager He kay Presidente Shen ay talagang mahal na mahal siya. Pumasok siya sa pamilyang Shen para sa kanya. Si Presidente Shen. Sinabi na ni Presidente Shen sa lahat na may sinta siya sa loob ng 3 taon. May sinta siya. May sinta siya. Si He Chuyue kaya iyon. Sino pa ba kundi si Manager He? Pinapayuhan kita. Si Manager He, sa mga may gusto kay Presidente Shen, ay talagang walang awa. Kaya sa susunod, huwag mo nang gustuhin si Presidente Shen. Sige na, magpapasa na ako ng dokumento. May sinta si Shen Jinshi. Bakit pa siya nagpakasal sa akin? Dahil kaya sa kanilang dalawa,
Hindi sila pwedeng magsama. At hindi makatakas sa pagpilit ni Lolo. Kaya ako na lang ang pinakasalan niya. Walang hiya. Presidente Shen, ang tungkol sa inyo ni Ginang, dapat na bang ipaalam? Wag na. Tago ang kasal namin. Kailangan nating maging maingat sa sikreto. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong walang sino man sa kumpanya ang makakaalam na kasal na kayo. Sino ang sinasabi ninyong ikinasal? Presidente Shen, wala akong kinalaman dito. Kasal ka na. Oo, Kanino ka nagpakasal? Sino ang babaeng iyon? wala kang pakialam? Alam mo namang dahil sa iyo. Kaya ako pumasok sa kumpanya. Ilang beses ko na itong sinabi sa iyo. Parang kapatid lang ang tingin ko sa iyo. Bakit mo to ginagawa sa akin? Gustong gusto kita. Yi Chuyue, kung gusto mo pang manatili sa pamilyang Shen, ang mga salitang yan, huwag mo nang uulitin. Hello, Ninang! Pupunta po kayo sa kumpanya. Susunduin ko po kayo. Huwag na. Sabi ng lolo mo ay kasal ka na. Nagtatrabaho ang asawa mo sa kumpanya mo. Nagkataong nandito ako sa lungsod ng Jiang. Ituloy mo ang ginagawa mo. Magkita tayo sa kumpanya mamaya. Magandang araw, Ginang! Magandang araw po, Ginang. Pupuntahan ko lang ang manugang ko. Bakit kailangan ng ganito karaming tao? Ginang, napakahalaga po ng inyong katayuan. Mahalaga po ang inyong kaligtasan. Nagsuot ako ng ganito ngayon. Dahil gusto kong maging simple lang. Baka matakot ang manugang ko. Ako na lang ang pupunta doon. Sunduin mo na lang ako sa pamilyang Shen mamaya. Masusunod po, Ginang. Ingat po kayo, Ginang. Manager He, sino po ang nagpagalit sa inyo? Sabihin niyo lang po sa akin. Bakit parang abala ang lahat dito? Kakatanggap lang namin ng balita. Ang ninang ni Presidente Shen, si Ginang ng Nancheng ay darating sa kumpanya, kaya lahat ay abala sa paghahanda. Kung magugustuhan lang ako, ni Ginang ng Nancheng. Tiyak na ipapareha niya ako kay Jinshi. Napakahusay talaga nitong si Jinshi. Ang laking kumpanya nito, pero maayos niyang napapatakbo. Ang galing talaga. Pasensya na, Iha. Ayos ka lang ba? Hoy, matandang hukluban, sino ka ba? Sinong nagpapasok sa'yo rito? Ako ay... Halatang galing ka lang sa probinsya. Ito ang Shen International Group. Lugar ba ito para sa mga katulad mo? Umalis ka na rito. Bilis. Anong ginagawa niyo rito? Jiang Tian, huwag mong sabihin ang matandang ito ay kamag-anak mong galing probinsya. Jiang Tian, hindi ba't iyon ang pangalan ng manugang ko? Ale, ayos lang po ba kayo? Doon muna tayo magpahinga. Ayos lang po ba? Ayos lang. Ang bait mo, napakabuti mong bata. Jiang Tian, kayong mga taga-probinsya, mahilig talaga kayong makialam. Nakaharang lang ang matandang ito, paalisin mo na siya agad. Nadapa po ang Ale. Hayaan muna natin siyang magpahinga rito. Ang mga tao rito sa kumpanya ay puro mga elite at tanyag na tao. Darating na ang asawa ng tagapamahala. Tapos may isang mabaho at mababang uri ng tao na nakaupo rito. Sisirain niyo ang imahe ng kumpanya. Pananagutan mo ba ito? Ang pag-upo ni Ale rito ay hindi makakaabala sa lahat. Tsaka, kung itinuturing niyo ang sarili niyo na elite, pero sa isang matanda ay mapanuri kayo. Hindi ba kayo nakakatawa? Lumalaban ka pa. Hindi ka sumusunod sa patakaran. Sige. Ngayon ay sasabihin ko sa iyo. Tanggal ka na sa trabaho. Ikaw. Ang Shen Group ay laging nagtuturo ng kabutihan. Kailan pa nagbago ang patakaran? Ang tumulong sa matanda ay naging mali at dapat sibakin. Matandang hukluban, may karapatan ka bang magsalita? Ano pang hinihintay nyo? Tanggal ka na sa trabaho. Umalis ka na rito. Hindi ko akalain na ang Shen Group ay ganito pala kapangit. Isang maliit na manager lang ay nangangahas magtanggal ng tao. Dahil nandito ako ngayon, hindi lang mananatili si Jiang Tian. Kayo ang masisibak sa trabaho. Anong sabi mo? Sisibakin ako. Ang aming manager He ay ang Senyorita He at kababata ni Presidente Shen. Sumpang matibay ang relasyon nila. Sino ka ba sa akala mo para magwala rito? Tama na. Marangal ang ginang ng Nancheng.
Paparating na siya sa kumpanya. Huwag hayaang ang matandang ito at ang kaminerong ito ay makita ng asawa ng tagapamahala. Guwardiya, ang dalawang basurang ito ay itapon niyo sa labas. Anong gagawin nyo? Ako na lang ang harapin nyo. Bitiwan niyo ako. Huwag kang matakot. Tingnan natin kung sinong maglalakas loob. Kapag may humawak sa akin, titingnan ko kung paano ang batang si Shen Jinshi ay parurusahan kayo. Lapastangan, matandang bruha. Nagawa mong bastusin si Presidente Shen. Naghahanap ka ng gulo. Sino ka ba sa akala mo para saktan ako? Matandang hukluban. Parang gusto mo nang mamatay. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, aakalain mong bahay mo ito. Hawakan niyo silang dalawa. Hichuyue, huwag kang sumobra. Pwede nating itanong kay Presidente Shen. Isang kaminero lang mula sa probinsya ay nangangahas na sumagot sa akin. Magsusumbong ka ba? Hindi ka karapat-dapat. Paulit-ulit mo akong kinakalaban. Ayaw mo sa maayos na usapan. Ngayon ay tuturuan kita ng leksyon. Hala, nandiyan na si Presidente Shen. Jinshi, Bitaw. Ninang, ayos lang po ba kayo? Ninang. Kayo ang asawa ng tagapamahala. Oo. Patawad po di ko kayo nakilala. Pasensya na. Huwag kang yumuko sa akin. Humingi ka na lang ng paumanhin sa batang ito. Pasensya na. Pasensya na. Bakit? Parang ayaw mo pa. Ang mga taong tulad mo, forma lang ang tinitingnan. Hanggang dyan lang ang kaya. Ninang, sa bagay na ito, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Ngayon, salamat kay Jiang Tian. Pero ang mabuting tao ay malapit nang masisante sa usaping ito. Dapat mo siyang tulungan. Sisisantehin si Jiang Tian. Jinshi, tayo ay magkababata. Kilala mo ako. Alam mo ang ugali ko. Kung hindi lang si Jiang Tian, paulit-ulit na kumakalaban sa akin. Hindi ko siya sisisantihin. Ganoon ba? Lagi nilang sinasabing taga-probinsya. Maliit ang tingin nila. Ang ganitong bagay, kahit sino, ay hindi ito matatanggap. Pagdating ng asawa ng tagapamahala, nagkaroon lang ng kaunting gulo. Pero ang pagsuway mo ay totoo. Pagsuway, tingin nyo sa tao ay may mga antas. Muntik nyo na nga akong palayasin. Sa nangyari ngayon, mali nga ako. Nagalit lang talaga ako kay Jiang Tian. Hindi ko naisip ang sinabi ko. Jinshi, ano man ang mangyari, ang pagsuway ni Jiang Tian ay isang katotohanan. Pati ako na amo niya ay sinuway niya. Paano pa sa susunod? Tama na. Dapat lang. Ngayong narito ang lahat, nais ko lang ipaalam na si Jiang Tian, kahit ano pang maging mali niya, dito sa kumpanya, walang sinuman ang pwedeng sumisante sa kanya. Isa lang siyang kaminero na taga-probinsya. Bakit mo ba siya pinoprotektahan? Dahil siya ay sa akin. Dahil akin siya. Presidente Shen, mali ang sumagot sa boss, pero ayaw ko na dahil sa pagtulong sa asawa ng tagapamahala ay makakuha ng ganitong parangal. Kung magkamali man ako sa susunod, pananagutan ko ang aking mga gawa. Sige. Napakabait na bata. Dahil kayo ni Jinshi ay magkababata simula noong maliit pa, hindi na kita pagagalitan. Pero sa susunod, huwag ka nang magpakita sa akin. Tara, mag-usap tayo sa labas, magkuwentuhan tayo. Jinshi, mali nga ako ngayong araw. Nais ko lang sanang magbigay ng magandang impresyon sa ginang, pero siya, masyadong simple ang suot niya. Ilang beses ko na itong sinabi sa inyo sa pagtatrabaho sa pamilyang Shen. Huwag maging mapanuri sa kapwa kung hindi mabait ang aking ninang. At kung totoong magreklamo siya, hindi ko kayo mapoprotektahan. Opo. Mali po ako ngayong araw. Presidente Shen, dumating na ang pinagawa ninyong singsing. Ayos na po ba ito? Napakaganda naman. Ayos na. Ang singsing na ito ni Presidente Shen ay napakamahal. Para kanino kaya ito? Siyempre, walang ibang babae si Presidente Shen. Siguradong para ito kay Manager He. Marami lang tao kanina at nangyari pa ang sa ginang kaya hindi niya naibigay agad. Alam kong mahal ako ni Jinshi. Jinshi, nakakuha ka ng mabuting asawa, pahalagahan mo siyang mabuti. Huwag po kayong mag-alala. Mabuti naman.
Matagal na rin ako rito, mauuna na akong umuwi. Gustong-gusto ko ang manugang ko. Ninang, ihahatid ko na po kayo. Naku, wag na. Kayong dalawa, magpalalim pa kayo ng relasyon. Magtatrabaho na muna ako. Jiang Tian. Iniiwasan mo ba ako? Hindi. Iyong. Sing-sing. Singsing ito sa kasal. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? Hindi pwede. Masyadong agaw pansin ito sa trabaho. Ilagay natin sa loob ng kwelyo para hindi mahalata. Jinshi! Jinshi. Anong ginagawa nyo? Ah, iyon. Manager He, huwag kang magkamali. Napilipit lang ang leeg ko. Tapos, sinusuot lang ni Presidente Shen ang ID ko. Una na ako sa trabaho. Uy, hindi ba't ang lumang kaklase na si Jiang Tian ito? Huang Sun, Hindi ba't nasa probinsya ka lang? Bakit napunta ka sa malaking lungsod? At naging tagalinis pa. ano namang pakialam mo? Magkaklase naman tayo dati. Matagal tayong hindi nagkita. Huwag mo naman akong hiyain. Kilala mo ba ang asawa ng tagapamahala ng Nancheng? Ngayon, ako na ang driver ng asawa ng tagapamahala. Iba na ang antas ko. Isang taong hinding-hindi mo. Maaabot sa buong buhay mo. Walang kwenta. Tabi dyan. Sino ka ba sa akala mo para itulak ako? Ay. Hindi ba't si Binibining He ito? Huang Exun. Noong nagtatrabaho ka pa sa amin, sinisanti ka dahil malikot ang kamay mo. Tingnan mo nga naman, gumaganda na ang buhay mo ngayon. Driver ka na pala ng asawa ng tagapamahala. Binibining He, nagbibiro po kayo. Nakaraan na po ang lahat ng iyon. Uy, mukhang hindi kayo nagkakasundo ni Jiang Tian ah. Pasensya na po, Binibining He. Hindi talaga mabuting tao. Si Jiang Tian, ginagamit ang mukha para akitin si Jinshi. Pero, kung matutulungan mo akong turuan siya ng leksyon, ang card na ito ay mapupunta sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, Binibining He. Matagal ko na siyang kinaiinisan. Sabihin niyo lang kung paano siya papahirapan. Jiang Tian, binibigyan lang kita ng pagkakataon kanina. May sakit ka ba sa utak? Umalis ka nga. Noong nasa paaralan ka pa, ang galing mo sa musika. Sumali ka pa sa sikat na laban ng klasiko sa buong mundo. Ang yabang mo noon. Nakakairita ka na. Ang yabang mo. Noong nasa kompetisyon ka, matapos kang matanggal dahil sa pangaakit, nanatili ka na lang sa probinsya para magdusa. Akala ko pa naman, mananatili ka na sa probinsya hanggang sa mamatay ka. Akala ko talaga, mananatili ka sa probinsya hanggang sa mamatay ka. HMP, hindi ko akalain na pupunta ka rito at magiging isang tagalinis pa. Ano ito? Anong nangyayari? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Hoy, hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi, noon, bakit ka ibinunyag ng mga hurado at pinatalsik sa laban? Jiang Tian, ngayong nandito ka sa pamilyang Shen, hindi ba't ginagawa mo ang dati mong gawi? Naakitin si Presidente Shen para makasama siya sa kama, ha? Totoo ba iyan? Diyos ko, ganoon pala siyang klase ng tao. Huang Sun, huwag kang mag-imbento ng kwento. Huwag mong isiping hindi ko alam. Noong laban ng klasiko na iyon, sinadya mong bumili ng pwesto. Kaya sinuhulan mo ang hurado para siraan ako. Hoy, may ebidensya ka ba? Kung mayroon, idemanda mo ako. Ikaw! Sige na.
Ang nangyari noon, wag na muna nating pag-usapan pero ngayong tagalinis ka na. Hindi ba't gusto mo lang akitin si Presidente Shen para makapasok sa mayamang pamilya? May asawa na ako. May asawa na? HMP. Sinong lalaki ang magpapakasal sa'yo? Pero sa bagay, may ganda ka naman kahit paano. Kahit may lalaking pumatol sa iyo, sigurado iyong klase na walang-wala sa buhay at kahiyahiyang iharap sa tao. Bakit parang pamilyar ang singsing na ito? Jiang Tian. Sa'yo ba ang singsing na ito? Hoy, Ibinigay ito sa akin ng asawa ko. imposible iyan. Ang singsing na ito ay kay Presidente Shen. Pinasadya niyang singsing para sa kasal. Sigurado ka ba sa nakita mo? Ang singsing na ito ay ipinagawa ni Presidente Shen sa sikat na designer. Custom-made ito. Ang linis ng brilyante nito. Walang ikalawa sa buong bansa. Nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Hinding-hindi ako magkakamali. Jiang Tian, taga-probinsya rin ang napangasawa mo, di ba? Sabihin mo nga sa amin, paano nakayanan ng mahirap mong asawa na bilhin ang singsing na ito na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon? Hindi kaya ninakaw mo lang ang singsing na ito? Oh. Noong sumali siya sa laban ng klasiko, tinukso niya ang mga hurado matapos siyang matanggal. Naging masama ang kanyang reputasyon. Malandi ka talaga. Ang isang tulad ni Presidente Shen ay hinding-hindi titingin sa kanya. Siguradong ninakaw niya ang singsing na ito. Sabi nila ang mga taga-probinsya ay magnanakaw. Mukhang totoo nga ang sinasabi nila. Hindi ako nagnakaw. Bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Hoy magnanakaw, balak mo pang tumakas. Hulihin niyo siya. Ano ba? Bitawan niyo ako. Teka lang, natatapakan mo na siya. Huwag kang makialam sa hindi mo problema, manahimik ka na lang. Ang mga taong tulad niya ay dapat lang mabulok sa kulungan. Lumayo kayo. Lumayo kayo sa akin. Hala, nasira niya ang singsing. Hulihin niyo siya at dalhin sa opisina ni Presidente Shen. Tara na. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Anong ginagawa ninyo rito? Presidente Shen, ninakaw ni Jiang Tian ang inyong singsing at nahuli namin siya sa akto. Sinong nagsabing ninakaw niya ang singsing na ito? Ang singsing na ito ay regalo ko sa kanya. Ano? Presidente Shen, may asawa na po kayo? Tama iyon. Totoong may asawa na ako. Kung ganoon, sino po ang ginang ng presidente? Kailangan pa bang itanong? Nasa kamay na ni Jiang Tian ang singsing. Oh, bigay nga ito ni Presidente Shen. Pero, pasasalamat lang ito dahil niligtas ko ang lolo niya. Eh bakit mo sinabing galing ito sa asawa mo? Ang mga humahanga sa akin, tinatawag akong asawa patalikod. Hindi niyo ba halata? May lihim siyang pagtingin sa akin. Binibining Jiang Tian, ang iyong paghanga, dapat mong pigilan. Lagi mo akong napapanaginip ang pakasalan. Pero may asawa na ako. Ayusin mo ang pagtawag sa akin. Opo, Presidente Shen. Pasensya na po. Iyon pala ang nangyari. Tama na, bumalik na kayo sa trabaho. Magsialis na kayo? Pinapakan at sinira ni Huang Sun ang singsing ko. Hinto. Presidente Shen, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Ang lakas ng loob mo, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Bayaran mo ako ng buong halaga. O kung hindi, sumuko ka sa mga pulis. Wag po, Presidente Shen. Ako, wala po akong ganoong kalaking pera. At saka, driver po ako ngayon ng ginang ng Nancheng. Hindi po ako pwedeng makulong. Ang katulad mo ay hindi karapat-dapat maging driver ng ninang ko. Mahal, anong gusto mong gawin sa kanya? Mahal? Sabi mo tago ang kasal natin. Bakit mo sinabi? Inaapi ka na niya sa mismong harapan ko. Kung itatago ko pa ito, lalaki pa ba akong maituturing? May sinta na pala siya. Pero nilalandi pa rin ako. Manloloko. Jiang Tian, ang asawa mo pala ay si Presidente Shen. Bakit hindi mo agad sinabi? Wala akong dapat sabihin sa iyo. Jiang Tian, ay hindi po ginang ng Presidente. Patawad po talaga. Nagkamali po ako. Noong laban ng klasiko, pinaratangan mo akong tinukso ang organizer. Dahilan para mag-withdraw ako at masira ang dangal ko. Ngayong inuulit mo ito. Hindi kita mapapatawad. Paano mo gustong ayusin ito? Presidente Shen. Ayoko na. Siyang makita pa. Magbitiw ka na sa ninang ko?
Mula ngayon, huwag ka nang magpapakita sa lungsod ng Jiang. Layas! Salamat, Presidente Shen. Salamat, Presidente Shen. At saka, ang tungkol sa danyos. Huwag mong isiping malilimutan ko. Bukod doon, ang tago naming kasal ng mahal ko. Kapag sinabi mo ito, mananagot ka sa akin. Opo. Pasensya na. Nasaktan ka dahil sa akin. Ang relasyon nating dalawa, kung isa publiko lang natin. Hindi na sana ang ganitong mga bagay mangyayari pa muli. Kung i-anunsyo natin sa ugali ng sinta mo na si Hichuyue, baka sugurin niya ako. Mababawasan ang gulo kong tago. Maayos na ito. Sige na, magtatrabaho na muna ako. Presidente Shen, naaalala niyo ba noong aksidente 3 taon na ang nakakalipas? Ang babaeng nagligtas sa inyo. May balita na? Si Jiang Tian iyon. Opo, kinumpirma rin ng doktor. Ang taong nagligtas sa inyo ay si Jiang Tian. Salamat po. Dati, para harapin ang pagpilit ni Lolo na mag-asawa. At ang mga babaeng ayaw akong tantanan. Sinabi ko sa lahat na ang babaeng ito, ang sinta ko. Siya lang ang pakakasalan ko. Hindi ko akalain na mapapangasawa ko talaga siya. Sa tingin ko ito ay tadhana. Ibig sabihin, kayo at ang ginang ay talagang itinadhana. Tama na, huwag mo na akong bulahin. Maghanda ka na ng regalo. Ibibigay ko kay Jiang Tian. Ang walang kwentang si Huang Shun. Hindi ko alam kung nilaglag niya ako. Manager He, wag po kayong magalit. Kayo kaya ang ginang ng presidente. Hindi mangangahas si Huang Shun. Paano mo nalamang magpapakasal na si Jinshi? Mismong si Presidente Shen ang nagsabi. Manager He, ginang ng presidente. Kayo na talaga ni Presidente Shen. Bakit hindi pa isa publiko? Mukhang hindi rin nila alam kung sino ang asawa ni Jinshi. Manager naman ako ng kumpanya kung isa sa publiko ito at malalaman ng lahat. Baka maapektuhan ang trabaho ko. Kaya dito sa kumpanya, tawagin niyo pa rin akong manager. Manager ang tawag ko sa inyo rito. Pero sa totoo lang, mas gusto kitang tawaging ginang ng presidente. Bahala ka. Pero itong si Jinshi. Malamig ang pakikitungo sa akin kamakailan. Paano ko kaya makukuha ang atensyon ni Jinshi para mapansin niya ako? Busy si Presidente Shen kamakailan. Gusto niyang makuha ang lupa sa Duo Haiwan kung matutulungan niyo siya. Siguradong hahanga siya sa inyo. Tama. Kapag nakuha ko ang lupang iyon, hahanga sa akin si Jinshi. At siguradong mamahalin niya ako. Ano ba talaga ang ibibigay mo sa akin? Tingnan mo na lang, para malaman mo. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? Bakit mo ako binigyan nito? Hindi ba kaarawan mo na? Nalaman ko sa aking pagsasaliksik. Nasumali ka dati sa sikat na labanang klasiko sa buong mundo. Napakahusay mo. Kaya naisip ko na, magugustuhan mo ang regalong ito. Naniniwala ka ba talaga sa akin? Tungkol sa labanang klasiko na iyon, na tinanggal ako dahil sa panunukso. Inosente ako. Syempre naman, ikaw ang aking asawa. Kaya naniniwala akong wala kang kasalanan. Kung noon pa lang, may naniwala na sa akin gaya niya. Hindi sana ako sira ang ngalan at nagtago sa probinsya. Gusto mo bang subukan? Salamat sa iyo. Mag-asawa na tayong dalawa. Mula ngayon, sa ating dalawa, hindi na kailangang magpasalamat. Presidente Shen, Ano ang nangyari? ang lupain sa Duo Haiwan na matagal nyo nang pinaplano ay pinakialaman ni Hichuyue. Kumuha siya ng grupong klasiko para makipaglaban sa western music ng kalaban. Napagkasunduan na kung sino ang matalo ay ibibigay ang lupa sa Duo Haiwan ng libre sa kabilang panig. Alis na kayong mga basura. Ikaw, sumusobra na kayo. Ha ha ha. Ang inyong una sa lungsod ng Jiang na galing ng grupong klasiko ay mahusay naman talaga. Subalit, ang klasiko ay hindi pang entablado. Tadhana na hindi nyo kayang talunin ang western music. Tanting, ikaw na trader na salot.
Nakipagsabuatan ka pa sa mga banyaga para agawin ang lupa ng ating bansa. Hay, sa negosyo, ang malakas ang nasusunod. Napagkasunduan na natin bago ang laban. Na ngayong araw ang klasiko ay lalaban sa Western Music kung sino ang manalo. Sa kanya ang lupa. Si Hee Chu-yue ay manager lang namin. Wala rito si Presidente Shen. Hindi mahalaga ang sinasabi niya. Nakapirma na kami ng kontrata kay Hee Chu-yue. May selyo na ito ng inyong kumpanya. Kahit si Shen Jinshi pa ang dumating. Kailangan niya itong tanggapin. Ang aming manager He ay isang senyorita He sa klasiko at Western Music ay nagtapos sa Akademya ng Musika. Sa laban na ito, si Manager He ang bida. Ha 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 ha. Manager He. Tapos na ang laban. Talo na kayo. Kung gusto nyo ng laban, sa susunod na lang. Ikaw, Sinasabi ko sa inyo, nakapirma na ang kontrata. Napag-usapan na kung sino ang manalo. Sa kanya ang lupa sa Duo High 1. Kayong mga tao, mga talunan na natalo sa laban, tanggapin nyo ang pagkatalo. Suko na. Suko na, suko na. Suko na, suko na. Suko na, suko na. Suko na, suko na. Ilang araw din tayong hindi nagkita. Napakayabang mo na, Presidente Tan. Jinshi, bakit ka nandito? Gumawa ka ng ganitong gulo tapos itatago mo sa akin. Para sa lupa sa Duo High 1, nagpakahirap ka. Si Tanting ang karibal ko. Gusto lang naman kitang tulungan. Presidente, Shen, pumirma na kami kay Hee Chu-yue. May selyo na ng inyong kumpanya. Talo na kayo sa laban. Pumunta ka ba rito para bawiin ang usapan? Dahil may selyo na, ang pamilyang Shen ay tumutupad sa pangako. Mabuti. Ang bait ni Presidente Shen. Dahil dyan, ang lupa sa Duo High 1 ay tatanggapin na ni Ginoong Allen. Huwag kang magmadali. Nabasa ko na ang kontrata ayon sa mga patakaran hanggang sa magpadala ang magkabilang panig ng huling grupong lalaban at sumuko na sila. Ang kabilang panig ang siyang panalo. Tama. Nandito pa ako sa grupo namin. Manager, He, ang mga miyembro ng banda namin ay hindi maawain sa mga babae. Kapag natalo kayo mamaya, ay magiging katawa-tawa kayo. Ako si Hee Chu-yue. Hinding-hindi papayag na ang Western Music ay mangibabaw at nagmamalaki sa akin. Ang Western Music ay hindi karapat-dapat sa klasiko para ikumpara. Mukhang may tiwala si Binibining He. Dahil diyan, ipapakita ko sa inyo ang galing ng aming Western Music. Jinshi, sa laban na ito, siguradong mananalo ako para makuha ang lupa. Ang aming Western Music ay sikat sa mundo at may mahabang kasaysayan, habang ang inyong klasiko ay kakaunti lang ang nakikinig at hindi pang world class. Ngayon ay magtatanghal tayo para matanggap ninyo ang inyong pagkatalo. Magsimula na tayo. Gipit na gipit. Binibining He, ang inyong klasiko ay talagang napakahina, hehehe. Si Manager He ay mula sa lahi ng pantas. Si nanay mula pagkabata, bihasa sa iba't ibang instrumento at maraming parangal. Ang pagharap sa isang banyaga ay napakadali lang. Oo nga, ang talento sa musika ni Manager He ay kilala sa buong lungsod ng Jiang. Sa laban na ito, siguradong mananalo si Manager He. Hindi. Si Hee Chu-yue ay matatalo na. Ano namang alam mo, isa ka lang tagalinis. Pinupuri mo ang iba at minaliit ang sarili natin. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit mo nasabi iyan? Ngayon, si Hee Chu-yue ay malinaw na nakalalamang. Ang pundasyon at talento ni Hee Chu-yue ay mahusay naman talaga, pero masyado siyang nagmamadali at nagpupumilit. Hindi panatag ang loob at tugtog. Sa kalahating minuto, siguradong matatalo siya. Jiang Tian, sa tingin ko ay naiinggit ka lang sa talento ni Manager He. Nakita mo ba? Ang galing ni Manager He ay hindi mo dapat kinuwestiyon. Manager He, lumaban ka. Hindi na dapat siya nagpupumilit. Mananalo na si Manager He. Hanggang dito lang ba ang kaya mo? Oras ko na.
Maayos naman ang klasiko sa pipa, pero sayang, hindi pa rin ito tatalo sa Western music, gaya ng violin. Hahaha, Presidente Shen. Ang kamay ni Manager He ay sugatan na hindi na siya makakalaban pa. Jinshi, kasalanan niya ito kung hindi siya nanggulo. At inabala ako, hindi sana ako natalo, siya ang may sala. Bakit ako ang sinisisi mo? Ikaw itong nagmamadali. Ikaw. Tama na! Presidente Shen, sa pagkakataong ito, wala na kayong mapapadala para lumaban. Kahit gaano pa karami ang dumating, ang klasiko ay hindi katapat ng Western music. Basura lang ang klasiko. Nako, Presidente Shen, dati sa mundo ng negosyo, wala kang talo. Maraming tao ang sumasamba sa iyo. Dahil dito, ang pamilyang Shen ay sa loob lang ng ilang taon, naging tanyag na kayo sa buong mundo. Swerte lang iyon. Hi, Presidente Shen. Swerte man ang dahilan o kahit gaano ka pa kagaling. Dahil sa kahiyahiyang pagkatalo mo ngayon, mula ngayon, ang buong mundo sa klasiko ay inisnob lang. Ikaw, hindi lang sa ibang bansa mawawalan ng dangal, pati na rin dito sa ating. Dahil sinira mo ang klasiko ay kasusuklaman ka ng lahat ng mga tao. Hindi maaari. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Bakit hindi? Gaano man kagaling si Presidente Shen, pero kung wala ng tiwala at wala ng naniniwala, ang pamilyang Shen ay tiyak na babagsak din. Jinshi, patawad. Tama na. Shen Jinshi, tanggapin mo na ang talo. Hahaha. Sandali lang. Hindi pa tapos ang laban. Jiang Tian, isa ka lang tagalinis. Bakit ka nang gugulo? Presidente Shen, walang panuntunan na. Bawal sumali ang tagalinis. Wala naman. Kung gusto mo, wag mong pilitin ang sarili mo. Hindi naman. Mula nang madungisan ang klasiko, ilang taon na akong di tumugtog. Naniniwala ka ba sa akin? Jinshi, talo na ako sa laban. Isa lang siyang tagalinis mula sa probinsya. Ipapahamak ka lang niya. Naniniwala ako sa kanya. Ikaw! Presidente Shen, paulit-ulit na lang itong laban. Ano ba talagang balak nyo? Presidente Tan, ito na ang huling laban. Isang bagsakan lang, kapag natalo kami, sa lupang ito, ako ay kusang aatras. Sige, pumapayag ako. Sige. Dahil si Ginoong Allen ay nagsalita na, simulan na natin sino ang kakalabanin mo. Dahil laban ito ng Western music at ng klasiko, pagsamahin na ang dalawang koponan, lalaban pa kayo. Bakit naman hindi? May antas ang musika, papatunayan ko sa inyo na talo talaga kayo. Ngayon, ipakita natin sa kanila ang galing ng klasiko. Paano ang laban? Ang kanta, kayo na ang mamili. Ang yabang mo ha? Mauna na kayo. Sino ang nakakaangat ngayon? Sa ngayon, pantay lang sila. Sa tingin ko, mahirap pang malaman. Itong si Jiang Tian, bakit di pa gumagalaw? Baka naman wala siyang alam. Hindi ko inaasahan. Magaling pala itong si Jiang Tian. Paano naging ganito kahusay si Jiang Tian? Nanalo tayo. Nanalo tayo.
Salamat Sige. sa inyong lahat. Presidente Shen, nanalo ako. Napakahusay mo! Binibining Jiang. Malit ang tingin ko sa'yo. Walang hangganan ang musika. Ang tunog ng mga instrumento ay walang pinipiling estado. Ang Western music at klasiko ay may kani-kaniyang ganda. Walang nakahihigit sa isa't isa. Maraming salamat sa aral. Tara na. Ginoong Allen. Jiang Tian, ang galing mo talaga. Hindi lang ito dahil sa akin. Salamat sa tulong at sipag ninyo. Oo nga naman, lahat ay may ambag, pero ikaw ang pinakamalaki. 'Di ba? Tama? Nasaan na si Manager He? Matagal nang umalis si Manager He. Sa tingin ko, takot siyang singilin ni Presidente Shen, kaya umalis na lang siya agad. Matagal na si Manager He sa kumpanya, pero wala siyang nagawa. Muntik pa niyang mapahamak ang kumpanya. Talagang hindi siya dapat. Mabuti pang si Jiang Tian ang manager. Ninakaw ni He Chuyue ang selyo. Binaliwala ang mga patakaran. Malaki ang pagkakamali. Hindi ito palalagpasin. Simula ngayon, tinatanggal na si He Chuyue bilang manager. At saka, bukas pumunta sa kagawaran ng tauhan para pumili ng bagong tagapamahala. Sige, Presidente Shen, dahil isinalba ni Jiang Tian ang lahat. Sa tingin ko, bagay siyang maging manager. Tama. Tingnan niyo si Jiang Tian, magaling mag-organisa, mabilis mag-isip, lahat ng kakayahan niya ay swak. Sayang naman kung tagalinis lang siya. Wala kaming tutol. Wala rin akong tutol. Kung gayon, ayos na. Paano mangyayari iyon? Hindi ko alam ang trabaho. Hindi ko kaya iyan. Pwede namang pag-aralan. Ang mahalaga ay bilib ang lahat sa iyo. Kapag nasanay ka na, siguradong mas gagaling ka pa. Pero, $50,000 a month. $50,000? Bakit? Ayaw mo ba? Sekretaryang Faye. Gagawin ko. Gagawin ko. Gagalingan ko sa trabahong ito. Hindi ko kayo bibiguin. Congrats! Congrats sa iyo. Sige na, salamat sa pagtatrabaho nyo. Dahil nanalo tayo, ililibre ko kayo sa Tianxiang Renjian. Salamat, Presidente Shen. Salamat, Presidente Shen. Mabuhay si Presidente Shen. Naku, kasalanan ito ng traffic. Nandoon na sila sa kwarto. Tian Tian, Kuya Tiancheng, Magkakilala kayo? kababata kami. dahil sa tulong ni Kuya Tiancheng, nakapasok ako sa pamilyang Shen. Mauna ka na sa loob. Sige, hihintayin kita sa loob. Tian Tian, congrats sa promotion mo. Ito nga pala ang regalo ko para sa iyo. Masyado itong mahal. Hindi ko ito matatanggap. Ikaw lang naman ito, tanggapin mo na. Dahil ba manager ka na at guwardiya lang ako, ayaw mo nang tanggapin ito? Hindi. Sa puso ko. Parang tunay na kuya na kita. Bakit naman kita lalaitin dahil lang doon? O sige. Tanggapin mo na. Ay oo nga pala, pumasok ka na sa loob, huwag mo silang paghintayin. Sumama ka na rin. Empleyado ka rin naman sa kumpanya. Magpapalit na ako ng shift? Sa susunod na lang, ililibre kita ng solo? Sige na, Sige, mauna na ako. Bye-bye. sige. Hindi ako lasing. Na-promote ako ngayong araw. Kaya ko pang uminom. Sige. Hindi ka lasing. Ngayong araw, nagdiriwang si Presidente Shen para sa ating lahat. Nag-book siya ng kwarto. Kaya ngayon, ang pinaka-importante ay ang magpahinga ka. Tara na, nandito na ang kwarto mo. Heto, pasok ka na. Magpahinga ka ng mabuti. Paalam. Dito naman ang sa akin. Iinom pa ako. Gusto ko pa ng isang baso. Presidente Shen, Jiang Tian. hehe. Shen Jinshi, ang ganda ng muscles mo sa dibdib. Mahal. Tinalo mo ang pesteng banyaga ngayon. Ang astig mo talaga. Talaga ba? Gaano ka astig?
Gaano ba karami ang nainom ko kagabi? Shen Jinshi. Bakit ba? Hindi ba may sinta na si Shen Jinshi? Bakit ba ako sa kanya? Nasangkot ng ganito? Presidente Shen. Bakit parang hindi ko nakitang isinuot ni Jiang Tian ang ganitong hikaw? Presidente Shen. Pasok. Presidente Shen, kailangan ninyong mag-business trip sa ibang bansa ng isang buwan. Kailangan ba nating isama si Jiang Tian? Huwag na. Bago pa lang siyang manager, hayaan muna natin siyang masanay na tumuloy na tayo sa ibang bansa. Sige po. Manager Jiang, kumusta ang opisina mo nitong isang buwan? Nasanay ka na ba? Sabi ni Presidente Shen, kung hindi mo gusto ang kwartong ito, pwede nating palitan ng iba. Huwag na. Kontento na ako. Kumpleto na ang lahat ng kailangan. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Sige po. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Bakit bigla akong nasusuka? Mahigit isang buwan na ring, hindi dumating ang dalaw ko. Posible kayang... Buntis talaga ako. Kung bibilangin ang oras. Nabuo ito noong gabing nalasing kami. Magkakaroon ako ng isang cute na anak. Pero, kapag nalaman ni Shen Jinshi, nabuntis ako sa anak niya. Papayag ba siyang ituloy ito? Pasok. Manager Jiang, nakabalik na si Presidente Shen mula sa biyahe. Pinapapunta niya kayo roon. Ang bilis naman. May kailangan ba siya sa akin? Hindi ba kita pwedeng hanapin kung wala lang? Kumusta? Nakakasanayan mo na ba? Oo, sanay na. Ginawa mo ba ang lahat ng ito sa isang buong umaga? Oo. Hindi ko talaga akalain. Shen Jinshi, gusto ko magtanong sa iyo. Masasagot mo ba ako ng seryoso? Sige, sabihin mo. Kung magkakaroon ka ng anak, pero hindi sa iyong sinta, ititira mo ba siya? Hindi. Ang anak ko ay manggagaling lang sa aking sinta. Halimbawa, ang ibig kong sabihin ay halimbawa, paano kung isang araw, may ibang babae? Walang ganoong araw na darating. Kung sakaling mangyari ang aksidenteng iyon, ang batang ito ay hindi darating sa mundong ito. Hindi ba matagal ko nang alam na makikipaghiwalay siya sa akin para pakasalan si Hee Chuyue? Bakit ko naisip na ititira niya ang anak ko? Bakit mo biglang naitanong yan? Wala lang. Kakarating mo lang galing sa biyahe. Sige na, at magtrabaho ka na muna. May gusto akong itanong sa iyo. Nalasing ako noong nakaraang buwan, hindi ko na masyadong matandaan. Noong gabing iyon, wala bang nangyari na nagparamdam sa iyo ng hindi maganda? Hindi ko na matandaan. Tama. Naging mailap ka sa akin itong isang buwan. May nangyari ba noong gabing iyon na nagdulot sa iyo ng hindi magandang pakiramdam? Hindi mo ba talaga maalala ang handaan? Ang nangyari sa atin noong gabing iyon? Ibig sabihin, wala talaga siyang maalala kung sino ang kasama niya noong gabing iyon. Ang hikaw na ito, sa iyo ba ito? Hindi po. Hanggat hindi ko inaamin. Ligtas ang aking anak. Pagkatapos ng handaan noong nakaraang buwan, hindi pala ikaw ang nasa loob ng kwarto ko. Noong gabi ng handaan, nalasing ako at umuwi na agad. May pumasok ba sa kwarto mo? May nangyari ba? At saan galing ang hikaw na ito? Napulot ko lang at hindi ito mahalaga. Ituloy mo na ang ginagawa mo, sabay tayong uuwi mamayang gabi. Talagang hindi na niya maalala. Totoo ngang kulang ng isa. Anak, kapag naghiwalay na kami, sasama ka kay Nanay Palayo rito. At mamumuhay tayo ng maayos.
Presidente Shen, pinapatawag niyo po ako? Noong gabi ng handaan noong nakaraang buwan, may babaeng pumasok ng palihim sa kwarto ko. Hanapin mo siya. Babae? Sino po siya? Kung alam ko lang, hindi na sana kita uutusang mag-imbestiga. Kayo po, ay nagtaksil? Nalasing lang ako noon, naisahan lang ako. Isang buwan na ang nakalipas. Kailangan mong magmadali na mahanap ang babaeng iyon kung tuso siya at nabuntis siya at guluhin ako. Ang ganoong bagay ay hindi dapat mangyari. Huwag kayong mag-alala. Kahit kahalukay ko pa ang buong lugar, mahahanap ko siya at aayusin ang lahat. Sandali lang. Ang bagay na ito, huwag mo munang ipaalam kay Jiang Tian. Presidente Shen, di maitatago ang katotohanan. Malalaman din niya ito balang araw. Sa oras na iyon, baka mas maapektuhan pa ang relasyon ninyong mag-asawa. Hahanapin ko muna ang babaeng iyon at tatapusin ang gulo. Bago ako personal na hihingi ng tawad. Hindi na ako ang manager ng pamilyang Shen, pero sinasamahan mo pa rin ako. Ginang, kahit wala na kayo sa kumpanya, kayo pa rin ang asawa ni Presidente Shen, ang madam ng aming kumpanya. Ang makipag-usap sa inyo ay aking ikaliligaya. Ikaw talaga. Napakatapat ng iyong loob. Matagal ka nang nagtatrabaho sa akin. Dapat ay ikaw ang naging manager. Sa aking rekomendasyon, sino ang mag-aakalang biglang susulpot si Jiang Tian? Ginang, salamat sa pagpapahalaga ninyo sa akin. Siyempre. Kaya lang ang Jiang Tian na iyon ay gumamit ng murang paraan. Paulit-ulit niyang tinutukso si Jinshi. Kung hindi dahil doon, hindi niya maaagaw ang posisyon ng manager na para sa iyo. Ginang, kababata ninyo si Presidente Shen. Ang walang hiyang Jiang Tian na iyan ay nanghimasok sa pamilya ng iba. Galit ako sa ganyang uri ng tao. Ginang, ang Jiang Tian na iyan ay sisiguraduhin kong mapapaalis sa kumpanya. Basta't makaalis si Jiang Tian sa pamilyang Shen, sinisiguro ko sa iyo na mapupunta sa iyo ang posisyon ng manager. Ginang, hintayin ninyo ang aking mabuting balita. Hindi ko nahahayaang manghimasok pa siya sa pamilya ninyo ni Presidente Shen. Manager Jiang, Anong nangyari? alam mo ba kung sino ang pakakasalan ni Presidente Shen? Hindi ko alam. Talaga? Pero sa napapansin ko, sa tabi ni Presidente Shen, ikaw ang laging nakikita. Hoy, at naaalala ko pa. Sabi mo, ang asawa mo ay kapangalan ni Presidente Shen. Sige na, sabihin mo na sa akin. Pangako, hindi ko ipagsasabi sa iba. Nagbibiro lang ako noon. Trabaho lang ang iniisip ko ngayon. Ayaw kong mawalan ng trabaho. Sige na nga, mauna na akong magtrabaho. Ang ugali ng ibang tao, ganyan na talaga. Sinasabing ayaw nila, pero ang totoo, kapag hindi nakakaakit ng may asawa, ay hindi sila mapakali. Ako ba ang pinariringgan mo? Aba, alam mo palang ikaw ang tinutukoy ko. Anong gusto mong gawin? Wala pang ang sapat na gulang. Natuto na agad mangagat na parang asong ulol. Kahit asong ulol pa ako, mas mabuti na iyon kaysa sa iba, na mga babaeng walang hiya. Alam nang may sinta si Presidente Shen, pero walang hiya pa rin. Gustong umakyat sa kama ni Presidente Shen. Tignan mo muna ang sarili mo, kung sino ka ba talaga. Nabalitaan ko. Hiniwalayan ka lang ng boyfriend mo. Bakit? Ngayon naman ay gusto mong umakyat sa kama ni Presidente Shen? Ang kapal din ng mukha mo. Wala kang pakialam kung hiniwalayan ako. Kung ganoon, kung anong klaseng tao ako, ay wala ka ring pakialam. Ikaw na probinsya ng Baduy. Ako na ang amo mo ngayon. Ang pag-insulto sa dati kong trabaho ay pag-insulto rin sa sarili mo. Talo ka rin. Damay ka rin. Jiang Tian, ano naman kung naging manager ka? Si He Chuyue ang sinta ni Presidente Shen. Sila ang talagang itinadhana. Huwag mo na itong alalahanin. Paalala lang para sa'yo, ang mga taong pakialamero ay maagang namamatay. Jiang Tian, huwag mong isiping ang ginawa mong panunukso sa mga lalaki ay walang nakakaalam. Maniwala ka man o hindi, ipapakita ko sa buong kumpanya kung anong klaseng tao ka. Akin siya. Presidente Shen, ano po? Hindi po ito ang iniisip nyo. Si Jiang Tian po ang may gawa. Nanggugulo, naninira at nananakot ng katrabaho. Pumunta ka sa kagawaran ng tauhan para mag-resign. Presidente Shen, Ayos ka lang ba? Ayos lang. Mauuna na akong magtrabaho. Pumunta ka sa opisina ko mamaya para mag-ulat ng quarterly report. Sige po. Presidente Shen, nakikiusap akong bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Tabi. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Bumalik ka na muna sa trabaho. Salamat, Presidente Shen.
Nakita mo ba ng malinaw? Nakita ko po ng malinaw. Kamukhang kamukha ito ng litratong binigay nyo. Agad mong imbestigahan ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng ito. Opo. Sigurado na ang babaeng pumasok sa kwarto ko nung gabing iyon ay siya. Magkapareho ang hikaw. Malamang ay siya nga iyon. Maliban sa aking sinta, hindi ko hahayaang magbuntis ang kahit sino ng anak ko. O nakontak na ba ang ospital? Nakontak na po. Kapag nalamang buntis siya, aayusin agad ito. Sino yan? Presidente Shen, walang tao rito. Ang mga dokumentong ito lang. Ito ang kontrata ni Jiang Tian. Narinig kaya niya ang lahat? Presidente Shen, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Tapusin muna natin ang trabaho. Pagkatapos nito, ako na mismo ang magtatapat sa kanya. Aba, anong ginawa mong masama at parang natataranta ka? Hindi ko talaga kayang maging katulad mo. Napakitang tao sa harap at likod. At sadyang walang hiya. Ikaw. Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Sandali, ang hikaw mo. Hindi mo pa nakita tono. Ito ang luhang sirena. Tanging hikaw sa buong lungsod ng Jiang. Laging galante sa akin si Kuya Tiancheng. Siguradong totoo ang binigay niya sa akin. Kaya ang suot niyang hikaw ay tiyak na peke lang. Jiang Tian, wag mong sabihin dahil manager ka na, ay titingalain ka na ni Presidente Shen at magkakaroon ka na ng pagkakataon na naging prinsesa. Hindi ba dapat ay nag-iempake ka na para umalis? Pasensya na ha. Binigo kita. Hindi lang ako hindi sinisante ni Presidente Shen. Nagpadala pa siya ng tao para papuntahin ako sa kanyang opisina. Pinapatawag ka ni Presidente Shen sa kanyang opisina. Oo, inggit ka no. Sayang naman. Wala kang pakialam dito. Eksaktong magkatulad ang hikaw. Siguro ay siya na nga. Maliban sa aking sinta, hindi ko hahayaang may ibang magdala ng aking anak. Nakausap na ba ang ospital? Ayos na ang lahat. Kapag nalamang buntis siya, tatapusin agad ito. Posible kayang si Shen Jinshi, dahil suot ni Chen Linlin ang pekeng hikaw, ay nakalang si Chen Linlin, ang babae noong gabing iyon. Presidente Shen, pinapatawag niyo raw ako. Ang hikaw na ito. Iniwan mo ba ito sa kwarto ko? Ikalabing isa ng Agosto, ang babae nung gabing iyon. Ikaw ba yon? Ang hikaw na ito ni Presidente Shen ay totoong luhang sirena. Dapat ay mula ito sa babaeng naka one night stand ni Presidente Shen. Balak sana akong sibakin ni Presidente Shen pero binigyan ako ng pagkakataon. At naging napakabait pa sa akin dahil kaya ito sa hikaw na ito. Maaari kang lumapit pa para makita ng mas malinaw. Mukhang hindi alam ni Presidente Shen kung sino ang babae nung gabing iyon. Suot ko ang parehong peke, kaya napagkamalan ako ni Presidente Shen sa katayuan ni Presidente Shen. Kahit pa para kay Manager He, ay hindi siya maging responsable. Siguradong magkakaroon pa rin ng malaking halaga ng dollars. Presidente Shen, ang hikaw na ito ay sa akin. Nung gabing iyon, ako rin ang babaeng pumasok sa kwarto niyo. Ikaw nga ba talaga? Presidente Shen, ako ito. Ang lakas ng loob mo na umakyat sa kama ko. Ipagbigay alam ito. Isha ay iban sa buong lungsod ng Jiang. Opo. Ako Presidente Shen. Ako Tara na. Hindi ako Presidente Shen, ang hikaw na iyon. Sandali lang. Presidente Shen, ang babaeng pumasok sa kwarto nyo ay hindi talaga ako. Totoo ang sa inyo. Peke ang suot ko. Tingnan nyo. At mayroon akong dalawa. Babaeng puno ng kasinungalingan. Lakas ng loob na mandaya sa harap ko. Hindi kailangan ng kumpanya ang ganitong tao. Ilabas siya. Alice? Presidente Shen, nagkamali ako, patawad. Uy, Tian. Kuya Tiancheng, Bakit ka nandito naka-duty? Nalipat ako ng pwesto rito, kaya araw-araw kang papasok. Makikita mo na ako. mabuti naman kung ganun. Yung hikaw na binigay mo, mahal yun, di ba? Nagsinungaling ka pa sa akin. Sinearch ko sa official website. Limited edition pala yun. Isang taong sahod mo na yun. Kunin mo na itong pera. Tian, may naipon naman ako. Wala lang to sa akin. Itago mo na yan. Hindi pwede. Mahirap kumita ng pera. May mga kapatid ka pang pinag-aaral. Hindi ko matatanggap to. Ano ba namang relasyon natin? Huwag ka nang mahiya. Sige na, tanggapin mo na. Sige na, kunin mo na to. Jiang Tian. Presidente Shen. Anong ginagawa niyo rito? Presidente Shen, binigyan ko lang siya ng regalo. Wala po to.
Magkakilala na ba kayo? Dahil kay Kuya Tiancheng, nakapasok ako sa pamilyang Shen. Kuya? Presidente Shen, kami ni Tian Tian ay sabay na lumaki. Kababata ko siya. Kaya kuya ang tawag niya. Manager Jiang? Oras na para sa meeting. Sige. Kuya Tiancheng, ililibre kita sa susunod. Anong problema? Hindi ba't sa kumpanya? Dapat may distansya. Kung sakaling, Makita ka ng lalaking gusto mo? Hindi maganda yon, hindi ba? bakit mo iyan nasabi? Kami ni Kuya Tiancheng ay hindi gaya ng iniisip mo. Ano ba ang relasyon nyo? Binigyan ka na niya ng regalo. Nagsiselos ka ba? Sabihin mo muna kung ano ang relasyon ninyong dalawa. Hay, sabay kaming lumaki. Parang pamilya na kami. Itinuturing ko lang. Siya bilang sariling kuya. Talaga? Bakit naman kita lolokohin? Mayroon ka namang kababata na sinta. Bakit hindi ako pwedeng magkaroon ng malapit na kuya? Ano ang mayroon ako? Wala lang. Binibining Jiang Tian, pinapayuhan kita na sa ibang mga lalaki ay mag-ingat sa kilos. Nang makita siyang hawak ka, bilang iyong asawa, nagseselos ako ng husto. Dahil ayaw ilabas ng tatak ang impormasyon ng kliyente. Tila kailangan na ni Presidente Shen na kumilos. Magandang umaga, Sekretaryang Fei. Magandang umaga. Sandali lang, Sekretaryang Fei, ang hikaw na ito ay gawa pa sa tatak ng Bingtian. Ang hikaw na ito ay galing nga sa Bingtian. Paano mo nalaman ang brand na ito? Nagpa-customize ako ng isang pares sa brand na ito. Dahil ang brand na ito ay nangako sa akin na ito lang ang tanging pares sa mundo. Hindi ko akalain na nagtatrador pala sila. Tingnan mong mabuti. Ito ba ang hikaw na in-order mo? Tama. Ako ang pumili ng mga dekorasyon nito. Ito talaga ang pares na in-order ko. Bakit ito nasa iyo? Para kanino mo ba ito in-order? Jiang Tian. Ano? Tapos na ang investigasyon. Ang hikaw na ito ay naiwan mo sa Tianxiang Renjian sa loob ng kwarto ko. Ganoon. Ganoon ba? Bakit ka nagsisinungaling at ayaw umamin na ikaw ang kasama ko noong gabing iyon? Masyado akong nakainom noon. Nakalimutan ko na at wala na akong matandaan. Noong tinanong kita tungkol sa hikaw, bakit hindi ka umamin? Ang hikaw na bigay ni Kuya Tiancheng ay hindi ko pa naisusuot. At may katrabaho rin akong may katulad nito. Kaya akala ko ay pareho lang sila. Talaga? Shen Jinshi, mag-asawa tayo. Hindi ba normal lang na may mangyari sa atin? Masyado kang seryoso dahil lang ba rito ay makikipag-diborsyo ka na sa akin? Jiang Tian, naging malamig ka sa akin simula nang ikasal tayo. Akala ko ay ayaw mo na sa akin. Kaya sinadya mong iwasan ang pag-uusap. Ako, Mag-asawa na tayo ngayon, pero napakalayo mo pa rin sa akin. Nasasaktan ako. Shen Jinshi, kung hindi mo lang sana gusto si He, Chu, Yue, at hindi mo binalak na alisin ang anak ko, sana ay maayos tayo. Mahal. Tama na oras na ng trabaho ngayon. Huwag ka nang magulo. Pag-usapan na lang natin ito sa bahay. Sige, pag-usapan natin mamayang gabi sa bahay. Ay, Presidente Shen. Nandito po ako para ihatid ang mga dokumento kay Manager Jiang. Ako naman po ay magpapalit ng tubig para kay Manager Jiang. Ano ang narinig nyo? Hindi pa po namin naririnig ng malinaw. Hindi po. Kararating lang po namin. Wala po kaming narinig. Presidente Shen, tungkol sa ating kumpanya, ang ating taon-taon na team building, sa tingin niyo po ba ay sa ibang bansa o dito na lang sa atin? Sabihin nyo na lang iyan kay Sekretaryang Fei. Ayun lang. Huwag na itong mauulit. Opo, sige po. Napalitan na ang tubig. Huwag na kayong mag-abala. Maaari na kayong umalis. Manager Jiang. Ano po kasi? May problema po ba kayo ni Presidente Shen? Nakita po kasi namin kanina na hinila kayo ni Presidente Shen papasok sa opisina. Kung may kailangan po kayo, sabihin nyo lang po sa amin. Opo. Wala yon. Huwag na kayong manghula. Sige na, umalis na kayo. Sige po. Hindi na po kami manghuhula. Tara na, tara na. Uy, Song Yue. Pakiramdam ko talaga sa pagitan ni na Presidente Shen at Manager Jiang ay mayroong sikreto. Bakit mo naman nasabi yan?
Tingnan mo, sabi nila, ang sinta ni Presidente Shen ay si He Chu-yue, diba? Pero noong nasa kumpanya, si He Chu-yu, hindi naman naging malapit si Presidente Shen sa kanya, gaya kay Manager Jiang. Uy, sa tingin mo, ang asawa ni Presidente Shen ay si Jiang Tian kaya? Kung si Jiang Tian yon, bakit hindi ito isa publiko? Masyado ka lang nag-iisip. Sige na, trabaho na. Si Jiang Tian ba talaga ang kay Jinshi, na asawang hindi kailanman nagpakita? Sa wakas, tapos na ang trabaho. He Chu-yue. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sa iyo. Isang tanong lang. Ano ang relasyon niyo ni Jinshi? Bakit hindi mo tanungin si Shen Jinshi? Karangalan mo na tinatanong kita. Malalim ang pagmamahalan namin ni Jinshi. Ayaw kong dahil sa iyo ay maapektuhan ang relasyon namin. Ikaw ba ang babaeng pinakasalan ni Jinshi? Iyon ba ang sinabi niya sa iyo? Sabihin mo na lang kung oo o hindi. Paano kung sabihin kong oo? Malandi. He Chu-yue, huwag kang sumobra. Wala ka talagang hiya. Alam mo namang sa puso ni Jinshi ay ako lang ang tanging isa. Pilit ka pa rin lumalapit sa kanya. Binibining he. Ano man ang relasyon namin ni Shen Jinshi, ang dapat mong hanapin ay hindi ako, di ba? Ano ba ang kailangan para iwanan mo si Jinshi? Pasensya na, pero kasal na kami ngayon. Kapag may divorce papers na, ibibigay ko rin ang pwesto ko. Maghintay. Tingin ko ay dahilan mo lang yan. Gusto mo sigurong gamitin ang oras para mapaibig sa'yo si Jinshi at maging tunay na Mrs. Shen. Jiang Tian, napakatuso mo talaga at napakasama ng ugali mo. Lalaki lang siya. Hindi ako magiging katulad mo, na sobrang kapal ng mukha. Kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na. Ayos ka lang ba? Ang kamay ko. Jinshi, ang sakit ng kamay ko. Wala akong kinalaman dito. Tiisin mo muna, dadalhin kita sa ospital ngayon. Gising ka na pala. Anong nararamdaman mo? Anong nangyari sa kamay ko, Jinshi? Bakit wala na akong maramdaman? Ang kamay mo ay nabali. Bali? Papaano na ako? Hindi na ba ako makakatugtog? Ano pa ang silbi ng buhay ko? Bakit pa ako nabubuhay? Gagaling din yan. Tapos na ang operasyon. Naibalik na ang mga buto mo. Kahit na ibalik pa, hindi na ito tulad ng dati. Paano na ako babalik sa dati? Huwag kang mag-alala. Mananagot ako sa kamay mo hanggang huli. Pananagutan ko ang kamay mo hanggang sa huli. Jinshi, siya ang may gawa. Siya ang may gawa. Tinulak niya ako kaya ang kamay ko ay nasaktan ng ganito. Binibining he, hindi kita tinulak. Kung paano ka man natumba, tanungin mo ang sarili mo. Hindi mo ako tinulak. Ibig mo bang sabihin ay kusa akong natumba at itinaya ang sarili kong kaligtasan para lang pagbintangan ka? Hindi ganyang tao si Jiang Tian. Jinshi, nakita mong tinulak niya ako. At hanggang ngayon ba naman, bakit pinoprotektahan mo pa rin siya? Jiang Tian, humingi ka ng tawad. Talagang hindi ko siya tinulak. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Bali ang kamay niya. Anong kinalaman ko doon? Nagpapaawa lang siya. Dahil gusto niyang... Jiang Tian. Bahala ka kung maniniwala ka. Hindi ko siya tinulak. Ang tawad na iyan, hindi ko gagawin. Jiang Tian. Jiang Tian. Jinshi, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa. Masyadong masakit ang kamay ko. Ako na ang mananagot sa pagkakamali ni Jiang Tian. Huwag mo na siyang pahirapan pa sa susunod. Dahil sinabi mo iyan, susundin kita. Jiang Tian, paano ka palalaban sa akin?
Ang kamay mo. Pananagutan ko ito hanggang huli. Alam ko namang ang mahal niya ay si Hee Chu-yue. Bakit umaasa pa rin ako? Jiang Tian para sa anak. Huwag ka nang mahulog ng malalim. Hello, tatay. Gusto ko nang umuwi. Opo, babalik na ako bukas. Gabi na. Saan ka pupunta? Titira muna ako sa labas. Jiang Tian, galit ka pa rin ba sa nangyari ngayong araw? Tungkol kay Hee Chu-yue, naayos ko na ang lahat. Shen Jinshi. Mag-divorce na tayo. Bakit? Sa tingin mo ba, kailangan pa nating ituloy ang nakakatawang kasal na ito? Jiang Tian, huwag ka nang magbiro. Shen Jinshi, mabuti kang tao. Pero para sa akin, ang kawalan ng tiwala ay parang tinik. Hindi ko matatanggap ang ganitong kasal. Gusto ko munang magpalamig. Ayaw kong maging magulo ang lahat. Ginang? Presidente Shen, anong nangyayari rito? Naaalala ko noon nang pumasok si Hee Chu-yue bilang manager. Dahil hindi malinaw ang motibo niya. Hindi ba't pinaglagay kita sa opisina ng manager? Ng isang hidden camera. Opo, may record ang monitoring room araw-araw. Kunin mo ang CCTV footage kagabi. Gusto kong malaman kung paano talaga natumbay itong si Hee Chu-yue. Presidente Shen, ito ang CCTV kahapon? Makikita sa video, noong pumasok kayo sa loob, hindi nanulak si Ginang, nagpanggap lang si Hee Chu-yue. Nagkamali ako kay Jiang Tian. Presidente Shen, sa totoo lang, halatang-halata naman na pakanalang ito ni Hee Chu-yue para makuha ang atensyon nyo. Sinadya niyang baliin ang braso at ginamit ang sugat na iyon para lang mapaalis si Ginang. Isang bala, dalawa talaga. Bakit ba kayo naniwala sa kanya? Teka, saan po kayo pupunta? Hihingi ako ng tawad kay Jiang Tian. Huwag na po kayong pumunta. May pinadala siyang card na may 280,000. Pambayad daw sa utang niya, bayad na po ang lahat. Pati itong divorce papers, napirmahan na rin niya. Ang divorce papers? Kakabalita ko lang po. Napapunta na siya sa paliparan. Bakit hindi mo agad sinabi? Kayo naman ang nagpaalis sa kanya. Tapos ngayon ako, ang sisisihin niyo. Jiang Tian. Shen Jinshi. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Sa probinsya. Naipasa ko na ang resignation. Nang walang pahintulot ko. Walang visa ang resignation mo? Naibigay ko na ang divorce papers kay Sekretaryang Faye. Meron ba? Iyon ba? Wala akong nakita. Ikaw. Hindi ako makikipagdiborsyo sa iyo. At dahil wala akong pahintulo, empleyado ka pa rin ng kumpanya. Ang pag-alis ng walang paalam, ayon sa kontrata, kailangan magbayad ng $10 milyong. $10 milyong? Hindi mo ba alam? Malinaw ang nakasulat sa kontrata at sa yaman mo. Mukhang hindi mo iyan mababayaran. Ikaw. Kaya, tara na. May team building pa ang kumpanya. Inihintay ka naming mag-ayos nito. Bakit hindi ko napansin noon na si Shen Jinshi ay ganito kawalang hiya? Hindi ba niya gustong makipagdiborsyo agad sa akin? Para pakasalan ng sinta niya. Manager Jiang, alam ko namang babalik ka. Pinapahalagahan ni Presidente Shen ang talento. Paano kanya hahayaang umalis? Ibigay mo sa akin ang plano para sa bonding. Nakaplano na ang bonding. Sa makalawa na ito gaganapin. Nakaplano na ang lahat. Oo nga po. Kailangan nyo lang sumama sa makalawa. Pinaplano ni Presidente Shen ito. Sa totoo lang, dahilan lang iyon para manatili kayo. Ang ganda naman. Napakaganda talaga. Ang ganda. Narito na ba ang lahat?
Narito na po. Heto ang mga room card, 2 tao sa bawat kwarto. Kayo na ang bahala. Heto. Manager Jiang, tayo na lang sa isang kwarto. Ahem, kulang ang mga kwarto rito. Manager Jiang, ang kwarto mo sa ibang lugar na lang inayos. Ikaw naman ay nasa management. Pasensya na sa abala. Walang problema. Sabi ni Presidente Shen, magpakasaya kayo sa pagkain at inumin. Lahat ng gastos, sagot na ng kumpanya. Wow. Sige na, bumalik na kayo sa kwarto. Manager Jiang, ihahatid ko na kayo sa kwarto nyo. Tuloy po. Sige. Ginang, pribadong lugar po ito. Hindi makakapasok ang iba. Huwag na po kayong mag-alala. Sekretaryang Faye, tawagin mo na lang akong Manager Jiang. Kayo po ang asawa ni Presidente Shen. Ayos lang sa kumpanya at sa mga empleyado. Pero mas mabuting tawagin kayong Ginang kapag tayo lang. Oo nga pala, doon sa lugar ng tagpuan mamaya, may gagawin tayong laro na isend ko na sa group chat. Sige po. Ginang, ito po ang inyong bilya. Kumusta? Maayos naman ang pakiramdam, di ba? Shen Jinshi, may gusto sana akong pag-usapan. Ang paglipat ng kwarto ay maliit na bagay. Si Sekretaryang Faye ang nag-aayos niyan. Kung gusto mong lumipat, kailangan mong hanapin si Sekretaryang Faye? Naku, marami siyang ginagawa. Baka wala na siyang oras para ilipat ka pa ng kwarto. Wag na lang pala. Bakit parang hindi ka yata masaya? Hindi ah. Napakaganda talaga rito. Kung gusto mo, pagkatapos ng bonding, manatili pa tayo rito ng ilang araw. Ayaw ko ngang makasama ka. Oo nga pala. Sabi ni Sekretaryang Faye, may laro mamaya. Gusto mo bang sumama? Hindi na. Sige, Sige, maglalaro maglalaro muna muna ako, ako, hey. Uy, ang galing mo ah. Narito na si Presidente Shen. Manager Jiang, ikaw na lang ang hinihintay. Anong nilalaro nyo? Tapos na ang laro nating pana. Tapos na ito. Ngayon ay susunod na round na. 2 tao bawat grupo, magkagat ng pansit. Kung sino ang maunang maubos ay panalo. Ang mga matatalo ay kailangang pumutok ng mga lobo. Kayo na lang ang maglaro. Manager Jiang, sumali ka na rin. Sige na nga. Kulang pa ng kapareha si Manager Jiang. Sino ang gustong makagrupo si Manager Jiang? Gusto nyo ba na sumali rin si Presidente Shen sa laro? Oo naman. Presidente Shen. Presidente Shen. Presidente Shen. Presidente Shen. Presidente Shen. Paano ba ito laruin? Presidente Shen, tingnan niyo ang bawat mangkok. May isang mahabang pansit dito. 2 tao bawat grupo. Kakainin ang magkabilang dulo nito. Hindi ito pwedeng maputol hanggang sa maubos ang lahat. Ang may pinakamabilis na oras at unang makakaubos ang siyang panalo. Presidente Shen, kayo na muna ni Manager Jiang. Sige. Sige, humanda na. Umpisa na. Laban, 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 laban. Presidente Shen, pwede ko ba itong i-post sa social media para i-promote ang ating kumpanya? Sige, i-post mo lang. Huwag mong i-post. Hindi naman ito litrato ng paghalik. Bakit hindi pwedeng i-post? Sige, 20 segundo ang kina Presidente Shen at Manager Jiang. Susunod na grupo, humanda na. Bakit ka lumabas? Ano sa tingin mo ang ginawa mo kanina? Ikaw ang aking mahal. May masama ba kung halikan ko ang mahal ko? Ikaw talaga. Bakit? Nahihiya ka ba? Hindi ah. Saan ka pupunta? Titingnan ko lang ang hot spring. Gusto ko nang magbabad doon. Huwag mo akong sundan.
Jiang Tian. Isinakripisyo ko ang aking kamay para lang paalisin ka. Hindi ko akalaing ang taong ito ay hindi aalis para sa yaman. Dahil ganito ang nangyari. Huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Senyorita. Jiang Xin, anong ginagawa mo rito? Senyorita, mahigit 20 taon na akong driver ng pamilya nyo. Kahit papaano ay nagsisikap ako at walang reklamo sa trabaho. Tama na. Dahil sa pagnanakaw mo, ay tinanggal ka na namin. Anong ginagawa mo rito? Senyorita, alam ko na ang mali ko alang-alang sa pinagsamahan natin. Pautang naman ng ilang dollars. Pangako babayaran ko. Babayaran ko talaga. Ikaw. Mabibigyan kita ng pera at hindi mo na kailangang bayaran. Pero may kailangan kang gawin para sa akin. Sabihin niyo po. Kahit ano ay susundin ko. Gusto kong sirain mo si Jiang Tian at hayaang masira ang ngalan niya. Ano po ang ibig sabihin ng masira ang ngalan? Lalaki ka, kailangan ko pa bang ituro ang gagawin? Gusto kong makita ni Shen Jinshi ang relasyon ninyong dalawa. Kapag natapos na ito, bibigyan kita ng malaking halaga ng dollars para maging komportable ka. Salamat, senyorita. Gagawin ko ito para sa inyo ng malinaw at maayos. Jinshi, kapag nakita mo na si Jiang Tian na may magulong buhay, hindi ako naniniwalang hindi ka makikipaghiwalay. Manager Jiang, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng kasama sa hot spring? Tapos ka na kaya huwag mo na akong samahan. At saka, mas gusto ko talagang mapag-isa. Pagod na ako sa buong araw. Magpahinga ka na. Sige. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. Sino ka? Anong kailangan mo? Wala naman akong gagawin. Magtatanong lang ako ng kaunti. Sumagot ka ng tapat. Kung hindi, hindi ka makakalabas sa pintong ito ngayon. Anong itatanong mo? Ang asawa na pinakasalan ni Shen Jinshi. Ikaw ba iyon? Bakit mo tinatanong yan? Magsalita ka. Sumagot ka lang ng oo o hindi. Kung hindi, papatayin kita. Kaaway ka ba ni Shen Jinshi? Hindi. Sige. Sinungaling ka. Tinawag ka ng mahal ni Shen Jinshi. Tapos itatangi mo pa. Nagsisinungaling ka. Umayos ka. Dahil kung hindi, magpapaalam ka na sa buhay mo. Presidente Shen, nakaayos na ang mga proyekto. Ang plano para sa susunod na buwan ay naisend ko na sa email mo. Gabi na. Hindi pa ba bumabalik si Jiang Tian? Baka nasa hot spring pa. Presidente Shen, mukhang kay Ginang ang gamit na ito. Bakit ito narito? Sigurado ka ba? Ang mga gamit niyo ni Ginang ay ako mismo ang nag-ayos. Walang ibang mayroon nito. Siguradong sigurado ako. Lagot na. Sabihan ang resort. Buksan agad ang lahat ng kwarto. Pilitin nyo. Hanapin si Jiang Tian. Opo. Alam mo naman na asawa ako ni Shen Jinshi. Bakit ginagawa mo pa ito? Hindi ka ba natatakot sa pamilyang Shen? Wala na akong natitirang sa buhay ko. Sino pa ang katatakutan ko? Wala na akong pakialam kahit kanino. Sino ang nag-utos sa'yo? Si He Chuyue ba? Aba, matalino ka pala. Pero huli na ang lahat. Anong gagawin mo? Anong gagawin? Malalaman mo rin ngayon kung anong gagawin ko. Tulong, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Saklolo. Bitawan mo ako, Saklolo.
Anong gagawin? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang gagawin ko ngayon. Jiang Tian. Jiang Tian. Jiang Tian. Tawagin ang doktor. Opo. Jiang Tian. Doktor, ako. Ayos lang ba ang anak ko? Anak, buntis ka ba? Hindi ka buntis. Imposible. Gumamit ako ng pregnancy test at 2 guhit ito. Hindi mo sinubukan sa ikalawang beses. Minsan kapag expired na ang gamit, hindi ito tumpak. Sinuri kita ng ilang beses. Talagang hindi ka buntis. Magaan lang ang iyong sugat. Magpahinga ka lang at gagaling ka. Sige. Salamat po, doktor. Sayang ang pagtatago ko. Mali lang pala ang akala ko. Bakit mo kailangang itago? Ayaw kong malaman mo. At baka ipatanggal mo ang bata. Matutuwa ako kung buntis ka. Bakit ko naman ipapatanggal iyon? Ang galing mong magsalita. Anong nangyari, masakit ba ulit? Kaysa mag-alala ka sa akin. Tanungin mo si Chu Yue kung bakit niya ako ginaganito. Anong kinalaman ni He Chu Yue dito? Pinagtatanggol mo pa siya. Inamin na ng lalaking iyon ang lahat. Anong sabi mo? Ang lalaking iyon kanina ay pinadala ni He Chu Yue. Nagpapanggap ka pa rin. Presidente Shen, inusisa ko na. Ang lalaking iyon ay driver ng pamilyang He. Inamin niya mismo na inutusan siya ni He Chu Yue para sirain ang ginang. Si He Chu Yue na naman. Ngayon naniniwala na si Presidente Shen na hindi ko sinisiraan ang sinta mo. Kailan pa? Naging sinta ko si He Chu Yue. Hindi ba siya naman ang laging asinta mo? Ginang, ang sinta ni Presidente Shen ay kayo po talaga. Ako. Ang sinta ko ay ikaw lang talaga. Mula nang iligtas niyo si Presidente Shen sa aksidente, 3 taon na ang nakakalipas. Nitong mga nakaraang taon, ang sinasabi niyang sinta ay kayo rin. Nagkamali pala ako ng akala. Oh, kaya pala naging napakalamig mo sa akin pagkatapos nating ikasal. Dahil lang sa maling akala na gusto ko si He Chu Yue. Masyado kayong malapit ni He Chu Yue. Kaya akala ko. Sa tuwing lumalapit siya sa akin, agad akong umiiwas. Pasensya na. Nagkamali lang talaga ako. Misis ng Presidente Shen, mabuti at naayos na ang gulo. Pero para hindi na ito maulit, sa tingin ko, dapat nyo nang ihayag ang inyong pagkakakilanlan. Tama ka. Sa huling araw ng team building na ito, magkakaroon ng isang closing ceremony. Tamang-tama ang pagkakataong iyon para ihayag ang pagkakakilanlan mo. Wala akong tutol. Kapag sinubukan kang apihin ni He Chu Yue, hindi ko siya mapapatawad. Isasama ko rin siya sa bonding na ito. At kailangan ko ang kooperasyon mo. Sinasabi mo ba ang totoo? Na nag-divorce na sina Jiang Tian at Jinshi? Totoo. Kung ayaw mong maniwala. Nahuli kami ni Shen Jinshi na magkasama ni Jiang Tian. At ng gabing iyon ay nagpagawa siya ng divorce papers para papirmahin si Jiang Tian. At ngayon, pinalayas na si Jiang Tian sa lungsod ng Jiang. Magaling ang ginawa mo. Kunin mo ang card na ito. Lumayo ka na. At huwag ka nang babalik. Maliwanag ba? Salamat, senyorita. Huwag kayong mag-alala. Mawawala ako na parang hangin. At maglalaho na. Ay, sinabi mo ba ang lahat ng pinag-usapan natin? Oo, sinabi ko. Wala akong ibang binanggit. Naniwala na siya sa akin. Heto, ito ang card na ibinigay niya. Mabuti naman. Dahil nagbago ka na. Pabababain ko ang parusa mo. Sige na, umalis ka na. Jinshi, bakit ka nandito? Sabi ng doktor ay ayos na ako. Halos magaling na ako. At pwede na akong lumabas bukas.
Mabuti naman kung ganoon. Patawad. Pinahirapan kita nitong mga nakaraang araw. Oo. Sabi mo ay pananagutan mo ako. Paano mo ba gagawin iyon? Nandito ako para sa bagay na iyan. Ang taon-taon na team building ng kumpanya ay gaganapin sa Villa ng Wang Yue. 2 taon ka na sa pamilyang Shen. Sumasama ka naman dati. Kaya huwag kang mawawala ngayon. May sorpresa ako para sa iyo. Anong sorpresa ito? Sa totoo lang, sa mga taon na ito, ang pagmamahal mo sa akin ay naramdaman ko talaga. Sa nakalipas na panahon, napagtanto ko na mahalaga ka sa akin. Kaya heto ang alok ko. Totoo ba ang sinasabi mo? Baliw. Kailan ba kita niloko? Jinshi. Sa wakas ay mag-aalok ka na. Sige na. Magkita tayo bukas ng gabi. Magpahinga ka ng mabuti. Sa iyong pinakamagandang anyo, sumali sa bonding na ito. Oo. Siguradong magbibihis ako ng napakaganda. Totoo ba ang sinasabi mo? Sinabi ni Presidente Shen na mag-aalok siya ngayon. Sandali lang. Malalaman niyo rin mamaya. Totoo nga siguro iyon. Matagal nang tago ang kasal ni Presidente Shen. Sa wakas ay ipakikilala na niya ang ginang. Oo nga, binabati kita. Binabati ka namin. Nandito na si Presidente Shen. Jinshi. Nandito ka na. May inihanda akong sorpresa para sa iyo. Darating na ito mamaya. Mag-aalok na ba siya ngayon? Hindi ko akalain na ang simpleng Jiang Tian ay magiging ganito kaganda kapag nag-ayos. Napakaganda niya. Galingan mo, Jiang Tian. Hindi ko akalain na si Manager Jiang, bukod sa mga klasikong gamit, ay marunong din mag-violin. At ang ganda pa pakinggan. Tama nga. Ang ganda pakinggan. Sobrang galing talaga. Hindi ba't si Jiang Tian ay napaalis na sa lungsod ng Jiang? Tingnan mo muna. Mga kaibigan, sa napakagandang araw na ito, nais ko sa inyong lahat na magpahayag ng isang personal na bagay. Mayroon akong mahalagang tao na ipakikilala sa inyong lahat. Kahit hindi ko alam kung bakit ka narito ngayon. Kahit magpasikat ka pa ng husto, wala ring saysay iyan. Dahil ang magiging bida rito ay walang iba kundi ako. Sa inyong lahat, siya ang aking ginang, Jiang Tian. Kumusta kayong lahat? Manager Jiang, ikaw pala ang asawa ni Presidente Shen. Natago ang relasyon. Tingnan nyo, sabi ko na nga ba na si Presidente Shen at Manager Jiang ay may espesyal na relasyon. Tama ako. Di ba? Oo nga, tama ka. Totoo nga pala. Pasensya na sa inyong lahat. Ayaw lang naming maging masyadong lantad. Kaya itinago namin ang aming relasyon. Jinshi, hindi ba't sabi mo ay ia-anunsyo mo ang pag-propose sa akin? Nakipagdiborsyo ka na ba sa kanya? Bakit ako makikipagdiborsyo sa kanya? Dahil ba kinuha mo si Zhang Xin para saktan si Jiang Tian? Iiwan ko na ba siya? Hindi ko ginawa yon. Sinabi mo kahapon na magpro-propose ka. Para lang linlangin ako na pumunta rito. Kung hindi ko sasabihin yon, paano ka naman pupunta rito? Maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawa ang mga bagay na yon. Siya lang ang may gawa niyan. Tama na. Akala mo ba talaga ay magagawa mo ang panlilinlang na ito? Hindi ko akalain na si He Chuyu ay ganoong klaseng tao.
Totoo ngang mukha lang ang kilala. Pusong ahas pala. Nasa istasyon ng pulis na si Zhang Xin ngayon. May ebidensya ng mga sinabi mo at ng transaksyon nyo. Kung hindi ka naniniwala, pwede ko siyang dalhin dito para ituro ka. Kaya pala naging madali. Ang lahat para kay Zhang Xin. Sa wakas ay nabunyag na rin ang kasamaan mo, hindi ba? Inaamin ko, naluloko na ako noon. Pero Jinshi, totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na itinuturing lang kitang kapatid? Ang mahal ko ay si Jiang Tian, hindi ikaw. Napakarami ko nang ginawa para sa iyo. Isang hamak na taga-probinsya, alang naman siya. Sa katayuan mo pamilya, wala siyang binatbat sa akin. Ano ba ang nagustuhan mo sa kanya? Ano ba talaga ang nagustuhan mo sa kanya? Katayuan, pamilya, pinagmulan. Ang mga ito sa paningin ko ay wala talagang anumang estado. Ang gusto ko ay siya mismo bilang tao. Sa paningin ko, ang mga kahinaan niya ay mga katangiang nagpapatibok ng puso ko na hindi ko malabanan. Jiang Tian, bakit ang swerte mo? Dahil sa iyo. Bakit ikaw ang mayroon ng mga bagay na hindi ko makukuha? Ikaw! He Chuyue, mukhang sadyang matigas ang ulo mo. Noong una ay gusto ko sanang dahil sa pagkakaibigan ng pamilya natin, bigyan ka pa ng pagkakataon pero wala ka talagang pagsisisi. Dahil dyan, wag mo akong sisihin sa gagawin ko. Ano ang gagawin mo? Ipaalam sa lahat, ang pamilyang Shen, simula sa araw na ito, ay lalabanan ng He Corporation at puputulin ang lahat ng ugnayan. Shen Jinshi, hindi mo pwedeng gawin ito. Ilabas siya. Jinshi, magsusorry ako sa kanya. Huwag mong gawin ito. Jinshi. Pasensya na sa inyong lahat. Dahil sa personal kong problema, naging katatawanan kami sa inyo. Pagkatapos ng piging na ito, ibibigay ko ang leave ko sa inyo. Para lahat kayo ay makapagpahinga ng mabuti. Wow. Salamat, Presidente. Salamat, Presidente. Salamat, Presidente. Kung gusto nyo magpasalamat kayo sa ginang ng Presidente. Salamat po, ginang ng Presidente. Mrs. ng Presidente Shen, halikan niyo ang isa't isa. Halik na! Halik na. 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 Halik na.